We will continue delivering sakay, but what we are going to stop the delivering sakay in F. We will transfer the. When there is a person who is outspoken, outrageously outstanding, sila sabihan nila na weird, nakaiba. Yan, crazy, insane, look at it. I'm not any of those. Maritis ka! No. Ano naman? Hoy! Pilipinas, success mo, issue nila. Dito sa Pilipinas, mas updated pa ang kapitbahay mo sa buhay mo. Wala naman problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ano yung banat nila kay BP Sara? Kung banatan nila, di ba? Yung mga squad ko, banatan nila. Overprice. Oh. Bakit ngayon? Oh. Anak ka ng Diyos! Ng eskwelahan. Hindi po ba napakaganda nun na may isang barangay hall sa tapat ng eskwelahan? Tonto! Remember the story of Joseph in the Bible. Despite betrayal, slavery, and imprisonment, God's blessing remained on his life. Eventually, every curse turned into a blessing because God was with him. So stand firm and do not fear the enemy's attacks. Declare that his curses have no power over you. You are blessed by God, and what he blesses, no one and no enemy can curse. Can't curse what God has blessed. This is a powerful truth that brings hope and assurance to every believer. When God places his blessing on your life, it creates a divine protection that no evil force can break. The enemy may try to intimidate, disrupt, or bring hardship, but God's blessing is a shield that cancels out every curse and every negative word spoken against you. God's blessings are not just about material wealth or success. They are about favor, peace, and spiritual authority. When you walk in God's blessing, you carry his approval and power. The enemy may scheme, but he cannot undo what God has established. This means your relationships, your health, your calling, and your future are secure because God's blessing covers them. Kaya kahit na anong panggigipit, paninira nitong kampo ng mga bangag, hindi yan magtatagumpay. Dahil tayo also, we are blessed na tayo ang nagsumisigaw sa katotohanan at talagang nanindigan para kay Tatay Digong. Dahil si Tatay Digong lang ang pinakamatinong presidente. Ako po. Di ba? Alright, welcome back to my channel mga guys. Kumusta ang buhay natin dyan? Nandito na lang po ang inyong lingkod. Magpasaya lang po tayo ng mga taong, mga depressed o mga stress o mga pagod. Manood kayo nito. And again, shout out nga pala dito po kay Ma'am Sara B. Ma'am Sara B, maraming salamat sa iyong pakulay. Thank you so much. I really appreciate that. And ito na nga mga guys, ang daming ganap dito sa mundo ng politika ngayon. Grabe. Something caught my attention talaga. Ito po talagang pagbisita ni Marcos. Delikado po ito talaga. Mukhang bibig na po ito sa mga international news. Sila pa nababahala. Tayo parang wala lang. No? Delikado ito. Kasi itong si Marcos parang hawak ng leeg. Itong ni Trump. Kailangan magsunod-sunuran dahil sa ito sa issue ng kanyang asawa. O, diba? Sisihan ang gusto nyo ngayon. Ha? Sisihin namin itong si asawa mong pulburonik, addictos, dahil sa kanyang pulburonik,
baka hahantong tayo sa gira. Bakit? Dahil hawak ka na ngayon sa liig ni Trump. Kailangan sundin mo kung anong gusto ni Trump. Naku po, delikado po ang gusto ni Trump. Magbalak na lang magtayo dito ng ammunition factory. Pabrika ng mga bala, mga guys. Diba? Ang daming delikado po yan. Dami na pong sunog nang nangyari dyan sa Amerika. Pero walang pakialam itong si Bangag dahil hawak nga sa liig. Diba? Hindi naman nagpapalabas kasi itong Amerika patungkol dyan sa Tangtoko issue. Kaya, kontrolado ni Trump. Yan delikado. Yan ang sisihin natin dahil sa pagpabulburol nitong hinayupak ni Satanas, mahahantong tayo sa gira. Delikado talaga. Ay, nako. At isa pa itong pamilyang Romualdez, kapag ng mukha, tingnan nyo itong mga guys. 3 na sila sa Kongreso. Wala nang delikadesa itong pamilya na to. Itong asawa niya, congressman na rin, at saka yung anak niya. Diba? Sobrang kapal ng buhaya. Talagang, ang panawagan ko lang dyan sa mga congressman, marami namang matino na congressman dyan. Huwag nyo namang hayaan siguro parang ibigay nyo na lang yung kapangyarihan lahat dito kay Tambalustos. Pera ng bayan po yan. Harap-harapan na po yung pagkabuhaya niya. Sana naman po, kumilos naman kayo dyan. Diba? Talagang mga walang kwenta itong mga tao mga guys. Diba? Kaya mas pipiliin ko na lang na magpasaya dito sa mga kababayan ko. Shoutout sa inyong lahat dyan. Shoutout sa inyo yung mga tatanggalan ng stress dahil dito sa tawanan natin. Dapat comment naman kayo dyan and please share this video. Alright, patuloy tayo. Let's go. Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Buti rin, nakapag-harvest na tayo. Dito sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. Sheila, Pa? totoo ba yung sinabi mo kanina na hindi mo alam na ang purpose bakit kayo umalis? Sinabi mo lang na malungkot lang si Opo. Alice kaya alis kayo? Kapatid ko eh. Oh, so hindi mo alam na maglayas na pala kayo? Hindi po. Ha? Hindi po. Sigurado ka? Yes. Tapos, Sigurado. hindi ka nagtanong, bakit tayo palipat-lipat ng bangka nito? Maliit, Yun. lipat ng malaki. Sa naduda na ako eh. Nandun na ako eh. Ano gagawin ko? Pabalik ko pa dito sa Pilipinas? Sika man kita. Po. Hindi man kita sinasabing pabalikin dito, pero halata na nagsinungaling ka. Usas sigig saway na ako ni si Jim Paredes. Nabuo. Pakita utin nga sa Facebook. Nya ga. Lulo. So, ako totoo ha. Ang sweldo ko 130,000 a month. Hirap ako. Hindi ako hirap sa unang but you know, kahit ni Baste, yung si Loverboy, ayaw ko lang siraan, baka magalit. But, ako ang some are making good, some Inday, si Mayor Pulong is vice. Itong kay Baste, pati yung ibang apo ko, ako ang kaya nga sabi ko na nasasaktan ako nung marinig mo na alam mo, papa mo, mama mo. Mama lang. Ngayong anak ko si Baste, yung tatay. Ang inang Baste, ako nasaan ka? Hindi ko naman talaga alam kung nasaan eh. I took advantage of the national coverage. Kaya, tingnan mo, tanongin ko sa mga security, tawagan mo si Baste. Sir, sumasagot. Bagay, nandoon kay love niya si Elaine. Ay, naku, buhay. Buti tayo kay lumaki tayo sa disiplina. Tama yan. Nung kabataan ko, yun na-advise niya sa akin. Advice ko din sa anak ko ngayon at 9 years old. Kasi alam ko, darating kami sa point na may manliligaw na at magkaka-boyfriend na. Sinabi ko sa kanya, na ito din sinabi ng tatay ko sa akin. Sabi ko, huwag ka mag-boyfriend ng classmate mo o ng schoolmate mo. Bakit?
Bakit? Sandali. So, hindi man niya sinabi na mag-boyfriend ka doon sa kabilang eskwelahan. Hindi na sinabi ng tatay ko yan. Pero sinabi ko yan sa anak ko. Sinabi ko, kung gusto mo mag-boyfriend, maghanap ka ng boyfriend, mamili ka sa manliligaw mo doon sa ibang eskwelahan. Dahil, kung boyfriend mo, classmate mo, kung ang boyfriend mo, schoolmate mo, at nag-break kayo, kasi mangyayari naman talaga yan, mag-break kayo kasi bata pa kayo. Masisira ang araw mo every time makita mo siya kasi nag-break na kayo and girlfriend na niya yung isa ninyong classmate. Diba? So, maging wais kayo, girls, pumili kayo ng manliligaw doon sa kabilang eskwelahan. Huwag yung mga schoolmate at classmate ninyo. Wala akong naging boyfriend na schoolmate at classmate ko sa high school at college, except sa law school. Except sa law school. Nagka-boyfriend ako sa lahat. Pinilit niya kasi ako. Ayaw ko naman sa kanya. Sinabi daw ni Inday, nakita sila sa washroom. Tell my father I'm sorry. Nag-aaral kami sa San Beda. Sabi ko sa kanya, ay hindi pwede. Sabi ng tatay ko, hindi daw pwede dito sa San Beda. Doon lang daw sa UE tsaka sa San Sebastian pwede mag-boyfriend. Pinilit niya ako, sige na, sige na. Hindi naman alam ng tatay mo. Pero itong si Bastian, ang gusto niyan, babae lang. Pasyal, kung ano. Tapos ayaw, tumakbo. So, tinawag siya ni Inday. Sinabi ni Inday, ano, tatakbo ka hindi? Sabi, sige na lang, te. Magtakbo na lang ako. Sa 2028, mag-resign ka, tumakbo kang vice president ng anak mo. Pag Duterte, maniwala ka, lahat ng mga kaalyado mo na bumaliktad lahat, babalik sa iyo yan bago magkaroon ng halalam. Bakit? Kasi sigurado kayo. Tuloy mo yung advocacy mo ng Duterte, tingnan natin. Ganun naman yun. Hindi niya sasabihin sa iyo. Kung nakita lang ninyo ang bahay ko sa totoo lang, hindi ako natutulog doon. Sabi ko, maraming multo doon, libre masahe pa. Ang tanginang yan. Ang multo pa ang nagamasahe sa iyo. Tulog ka may nagatulak. Sabi ko, doon ako sa kabila, doon sa medyo harap ng barracks ng sundalo. Alam mo, ang kwarto ko, ito mauwi man kayo. Ang kwarto ko galing dyan hanggang dito. Yan ang kalaki lang kwarto ko. Small, di naman yung pagkasya ng dalawa. Kung hindi magkakabakika, di ganun ka matulog. Asay nindot kawaton, kining karots o kining patatas. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Alright, palagpakan tayo dyan mga guys. I hope na-enjoy niyo yung video na yan. At again, shout out dyan sa mga kababayan natin dyan nag-rally dyan sa Amerika. Yan, salubungin niyo yan si Bangag. Ipamukha niyo sa kanya na ayaw natin ng gera mga guys dahil iba na po talaga ang mga sinasabi nito ni Trump at saka si Bongbong Marcos. Kita niyo naman siguro yung press con nitong dalawa. Talagang magkatayo ng mga missile system dito, ammunition, ano ba ito Trump? Gagawin ni Trump mga guys ng paggawaan ng mga bala dito at saka mga missile. Nako, mas lalong mapupubok ang China niyan. Lalong nagpapalabas pa ngayon ang China ng alert status nila ngayon, di ba? Patuloy natin isisigaw dyan, mga kababayan, mabuhay kayo dyan na ayaw natin ng gira. Hoy, Bangag, talagang pandamay kang hayop pa, no? Ito talagang, lalo na itong asawa niya. Isisi natin dito sa kanyang pagiging addictus benedictus nitong si Satanas kung magkagira tayo dahil hawak ni Trump itong si Bangag. Nako, kawawa naman po tayo mga guys. Isipin nyo, isang bomba lang kahit saan dito sa Pilipinas matamaan. This is very unnecessary.
Wah, grabe talaga itong mga, pero we just hope na matatagalan yung mga plano nila dahil hindi naman basta-basta madaling panahon na makagawa ng isang planta, di ba? O aabutin ba ng panahon siguro ni BP Sara? Ay, nako, bangag, huwag ka nang pandamay dyan. Alright, maraming salamat sa inyong lahat mga guys. And again, shout out kay Ma'am Babe, Sara B. Maraming salamat po sa inyong pakulay. Alright, thank you for watching. And again, God bless you all.